Dapat pag-aralan nila commissioner saan sila nagkamali at i-correct nila. Matagal na napansin at tumahimik ako kung hindi mo lang ako tinanong. Hindi ko naman sabihin yan. Eh. Diba? Baka sabihin nila, yan na naman si Coacher. Yengyaw, bad trip sa ginawang format ngayon ng PBA. Bali, kompleto na nga ang maglalaban-laban para sa darating na quarterfinals ng Season 49 ng PBA Governors Cup. Base nga sa format na nilabas ng PBA, ay posibleng magharap ang number 1 team ng Group A at number 1 team ng Group B sa semifinals match lamang. Marami nga ring mga fans at netizens ang nakapansin dito at nagtataka kung bakit ang parehong number 1 ay magkakaharap agad sa semifinals. Sinabi ni Giao na hindi ito masyadong pinag-isipan ng PBA. Saan ka nga daw makakakita na ang parehong number 1 ng group ay hindi magtatagpo sa finals. Bagkos ay sa semis pa lang ay magbabakbakan agad ito. Ang Rain or Shine ay number 1 sa group B. At kung makakalusot nga sila versus Magnolia ay semis pa lang ay siguradong pwede nilang makaharap ang number 1 sa kapilang grupo na Token Tex. Meaning ay nawalan nga ng sense ang pagiging top spot mo dahil malakas na team agad ang makaharap mo. But I think it was overlooked. No, I think it was overlooked. So it's a lesson na dapat siguro they should put more thought into the format. Alam natin bago ito, pero ang tingin ko it's something that's basic eh. No? Madaling mong makita yung problema kung binigyan mo lang siya ng extra thought, no? Pero wala tayong magagawa, nandiyan na. Yun nga ang sinasabi ko, no? Pero kasi sa akin naman, it could have been any team na na parang although parang na-disincentivize mo yung number 1. No? Dapat pag number 1 ka, medyo yung path mo to the finals is a little easier because you earned it. Na hindi nangyari ngayon. Dapat pag-aralan nila commissioner saan sila nagkamali at i-correct nila. Ngayon wala tayong magagawa. Mali na. Matagal nyo na napansin yan? Matagal na napansin at tumahimik ako kung hindi mo lang ako tinanong. Hindi ko naman sabihin yan. Baka sabihin nila, yan na naman si Coacher, di ba? So, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Binuksan mo. Sige. Sa ibang update naman ay muling maglalaro ang retired player na si Jody Vance para sa Barangay Ginebra. Gulat na gulat nga ang karamihan na matapos ang ilang taon na hindi paglalaro sa PBA ay muli itong kinuha. Papalitan ni Devance ang rookie na si Paul Garcia na nilagay ito sa reserve list. Ang pagkaka-activate nga ni Devance ay dahil sa pagkaka-injury ng big man na si Isaac Go dahil kailangan talaga ngayon ng Ginebra ang bigs dahil halos puro point guard nga ang mga nasa rosters nito. The joke is he looks younger now than he did when he retired. This happened that it worked out and he happened to be in country, and we've been looking for a big man for the last couple of weeks, trying to fill the shoes of Isaac Go. And it just happened that Joe was visiting and he came and we just got the idea that why not Joe? I mean, he knows our system. He knows, he's a great person to have. His game transcends the court because of his personality, his leadership, his character, his contribution to chemistry is amazing. So he's a logical guy for us to try. We put him into practices. We tried to work him out, and he showed that, like I said, he looks healthier now than he did 2 years ago. We'll see what he can do. Hindi lang ang Ginebra ang gumawa ng ganitong klaseng move dahil tinapon din sa reserves list itong si Kit Jimenez at ipinalit ang veteran point guard na si Simon Enciso. Ganon din ang TNT Tropang Giga dahil muling ibabalik sa lineup ang kanilang guard na si Ryan Reyes para palitan si Almon Bosotros. Hindi rin nagpahuli ang Meralco sa pagbabalik ng injured na si Allen Manixi at ilalagay naman sa reserves list itong si Norbert Torres. Sa tingin nyo guys, magandang move ba ito sa mga PBA team na ibalik nila ang mga veteran player nila para sa darating na playoffs? Para naman sa naging bagong format ng PBA ngayon, si Kumiban dapat sisihin sa sunod-sunod na kapalpakan ngayon ng PBA. Comment lang sa baba ang mga opinion nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!